Naku po mga kababayan ko, matindi-tindi to. Nawalan ng malay si Bukeke, mga kababayan ko. Nung napanood niya tong video ni Pangulong Duterte. Oh, nawalan ng malay. Hindi niya akalain, mga kababayan ko, na i-deny ni President Duterte ang lahat, mga kababayan. Naguhupo yung kanyang mundo, mga kapatid. Tignan nyo, gumuhuho ang kanyang mundo dito. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Nung malaman niya ho na si President Duterte, mga kababayan ko ha, gumuho ang kanyang mundo. Nung nalaman niya si President Duterte, umamin na. Umamin na po si Digong. At hindi ho akalain ni Maharlik ang mga kababayan ko. Hindi niya akalain lahat na mangyayari lahat sa kanya. Kaya po napahandusay na lang yung public enemy ng mga Marcos. Ayan mga kapatid. Okay, kasi nga naman po mga kababayan. Ito po umamin si Duterte dito. Hindi natin maitatago. Panoorin natin. Mga kapatid. Even the way they... Ito mga kababayan ko ha. Yan ito po kabayas magbalita yung mga media ng SMNI. Ito ha, SMNI po yung nagtatanong kay PRRD. Panoorin nyo ha, SMNI po. Pasensya na SMNI, dapat hindi kayo ganito magbalita. You trigger the anger of this old man. Okay? Tinrigger nyo siya. Panoorin nyo. Run the PCSO, it's just so shameless, so ganyan ba magtanong ang media? Hindi media to. brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene. Media ba to yung nagtatanong kay Duterte? And yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they have silenced the press. And we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is ignoring the clamor of the people, for instance, of a drug test. Tingnan niyo mga kababayan ko ha. Hindi ko kilala yung nagtatanong Hindi ko rin mabosesan. Ganyan ba magtanong ang isang media? Kung si Badoy yung nagtatanong dyan, hindi media si Badoy. So, hindi media si Badoy. Red Tagger si Badoy. Correct me if I'm wrong. Boses ni Badoy, okay si Badoy. Kung si Badoy yan, mga kababayan ko, kung sakaling si Badoy yan, hindi po media yan. Red Tagger yan. Okay? Hindi po kasali si Badoy sa KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Mga kababayan ko, si Badoy ay dating kasali ng KMU. Mga kababayan ko KMU. I just want to repeat. Kasali po, hindi po kasali sa KBP si Badoy. Kasali po yan sa KMU. Mga kababayan ko, kilusang matampuhing unggoy. Ayan para alam ninyo. Tuloy natin. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Nasa tamang pag-iisip pa daw bang yung si President Bongbong Marcos, sinasabihan nilang ganyan ha? Well, sige, pakinggan natin. Alam mo ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Ayan. Cut natin dito. Ikaw ang unang nagsabi na drug addict si BBM. So sa makatuwid, nung kampanya, pinagbibintangan mo si Pangulong Bongbong Marcos. At least ngayon, alam na natin yung traidor. Lumakas na sila. Ang galing. Ding, ding, ding. Ay, ang ganda nito. The best to, mga kababayan ko. The best to. At least ngayon, mga kababayan ko, lalakas ang laban nating mga Pilipino.
Hindi. Maganda to eh. Kasi mga kababayan ko, eto na eh. Sinabi niya, siya ang naunang nagsabing drug addict daw si BBM. Ayan na, sinabi niya to ha. Literally, na sinabi niya to mga kababayan ko. Ibig sabihin nun, mga kababayan ko, si Tita Delia Susoko, praise the Father. Napasasalita na si Tita Delia ng ganito. Ibig sa si Tita Lily naman, intercept na rin kagad sa topic. Ibig sabihin, mga kababayan ko, nung kampanya, pinagbibintangan niya na si PBBM. Oh, di ba? Tama ako? Sa makatuwid, Mr. Duterte, pinagbibintangan mo na si BBM yung pinupunto mo noon. Ngayon, sino ngayon ang naninira simula pa lang? Ikaw ba? Si Bongbong. Yan, mga kababayan ko ha. Sabay-sabay! Praise the Father! At least nalaman na natin ngayon. Tuloy. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ayan. Sinasabi daw, pinabubulaanan ni Duterte na hindi daw totoo. Mga kabayan ko, hindi daw totoo. Totoo, pinabubulaanan niya yung sinasabi ng PDEA na hindi daw totoo. Pero para sa kanya, totoo daw yon. Tuloy. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? Bakit tong panahon ni Pinoy, hindi inilabas to? Ito, shoutout sa Angel Hero. Ito magandang tanong. Hindi naman panahon ni Duterte yan. Diba? Hindi naman panahon ni Duterte yan. Panahon ni Pinoy yan. Bakit hindi nakalabas kay Pinoy? Mga kababayan ko. Bakit hindi nakalabas kay Pinoy, mga kababayan ko? Tapos ikaw na mayor, nalaman mo. Tingnan mo dahilan niya, mga kababayan ko. Napakalabo ha. Tapos hanggang sa naging presidente siya. So sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as hindi pa ako presidente, nung presidente mas lalo ko nakita. Ay, ang galing mo pala. Nung presidente mas lalo mong nakita. Para kang si Maharlika. Ito sa part na to. Lahat pala surprise. Ang galing mo namang gumawa ng ano. Sabi na totoo, na hindi totoo. Natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong... So parang ikaw, para ka palang si Maharlika, may tamang panahon. Para ka palang Aldab talaga, no? Ay, sakto-sakto, ho? Aldab ka pala Mr. Duterte. Hindi mo lang sinabi yan, ha? Ano pala, kasali ka pala dyan sa Aldab, Alyansan Duterte at Bongbong. Nasa tamang panahon daw, surprise. Tuloy. As early as hindi pa ako presidente, nung presidente mas lalo ko nakita. Kung ikaw, ibig sabihin nung mayor ka, malabo. Nung nagpresidente ka, mas lalo mong nakita. Ang tanong dito, bakit hindi mo nilabas nung kampanya yan? At ngayon ka lang nag-iingay. Hindi, Mr. Duterte, can you answer me? Di ba? Sabi ko sa inyo matapang lang to, pero walang bayag yan. Ngayon kayo nag-iingay kung kailan nagkakagipitan. Kailang nagigipit kayo sa lahat. Di ba? Yung April to nga ni Maharlika, nalusaw. Hindi, sa makatuwid mga kababayan ko, malinaw na malinaw sa lahat to ha. Na sila ang gumagawa ng storya. Mga kapatid. Tuloy. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, maano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Paano yung PDEA gumawa ng peking report na ganyan tapos sinubmit sa'yo? Diba? May mamema lang sa'yo. Pwedeng gawing mangyari yon, mga kababayan ko. Tama? Iwas pusoy si Duterte. Correct. Diba? Ay, nung presidente ako, nakita ko lalo yan. April Hero, diba? April is a
Birthday ni Duterte ngayon, uy. Sino nga? Kailan ba birthday ni Duterte? Check nyo nga. Kailan makakabayan ko? Mga kapatid. Kailan ang ano? Kailan ang birthday ni Duterte? Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung April 1 ba birthday ni Duterte? Wow! Pasok pala sa April Fools. Kaya pala. pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am. Ay, teka lang, the word addict sino ba sa inyo dalawa nung mas malala? Mga kababayan ko, si Marcos na wala kayong maipakitang ebidensya kaya ginagawa nyo ng ebidensya? O ikaw na may ebidensya na gumagamit ka ng fentanyl? Dr. Prescribe. Diba? Yan ang pinakamahirap doon, mga kababayan ko. Sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. O tama! Di kung ngayon pala, dapat pala sana hinulan nila, galit ka sa droga, di ba? Ay! O, so ibig sabihin nito, mga kababayan ko, so ito na, mga kapatid, ang kwento ni Maharlika, mga kababayan ko, kaya nagkandabali-baliktad tong babae na to, kaya nagkandabali-baliktad to. Tingnan nyo gumawa ng kwento to, ha? Mga kababayan ko. Napahiya, nilaglag na naman siya ni Duterte dito. Ang sabi ni Duterte, mga kababayan ko, sana pinahuli na lang niya noon pa. Mga kababayan ko. Ang kwento naman ni Maharlika, mga kababayan ko, nagkandaluhod-luhod daw si Senator Amy kay Bongbong Marcos. Oh, alin ang paniniwalaan nyo, mga kababayan ko? Si Mr. Fentanyl? O eto, mga kababayan ko, pili kayo sa dalawa. Yung kwento ni Duterte, na sana noon pa, kinausap niya yung PDEA, pinahuli niya na. Mga kababayan ko, o yung nagluhod-luhod si Senator Amy Marcos daw, sabi ni Maharlika. Mga kababayan ko. Diba? O ngayon, mga kababayan, ano paniniwalaan ninyo? Yung kwento ni PRRD na nakita niya, tapos nakausap niya yung PDEA, dapat daw pinahuli niya na. Iba yung kwento ni Maharlika, mga kababayan ko. Mga kapatid, ang kwento ni Maharlika, mga kababayan, nagluluhod daw si Senator Amy kay PRRD. Nagdang ipakita. Sinasalo. Ano to, Maharlika? Sino kayo na sinungaling sa inyo? Ikaw o yung tatay nyo? Namili kayo dun. O, at least dito napagtanto-tanto natin na tama tayo sinasabi natin. Mga kababayan ko, hindi na po naglalaban dito yung narrative ng mga kapwa natin Pilipino. Both side na po sila, magkaiba ang storya. Kay Maharlika, mga kababayan ko, kay Maharlika, nagluluhod si Senator Amy. Kay Pangulong Duterte, mga kababayan ko, kay Pangulong Duterte, nakita niya sa PDEA. Sana daw pinahuli niya na. Diba? Nakakaano eh. O, tama ka dun. O, sige, magmura ka ha. O, huwag ka magmumura, bibigyan kita ng 24 hours. Ayan. Ge, mura pa more! Huwag ka magmumura, ibablock ko ngayon dito. O, pareho silang sinungaling. Di ba mga kababayan? O, ganyan kadali mga kapatid. O, sige, tuloy natin yung sinabi ni Duterte. Ang pagkamali ko lang rin kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Ayan o, mayor pa pala siya. Maharlika, sinungaling ka talaga. Yari ka kay Duterte, sinunod ka. Ang pagkakamali ni Duterte nung mayor pa siya.
Asan doon yung nagluluhod si Senator Ivy Marcos? Walang storya nagluluhod si Senator Ivy. Grabe ka. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... Oh, sabi pa ni PRRD, wala na daw yung mga unit daw na yon. Sabi ni Maharlika, active officer pa yung nakapirma. Maharlika. Maharlika, ano to? Kaya kayo hindi yung matay dyan sa gilid eh. Ano ba? Sabi mo, yung nakapirma doon, active na PIDEA pa. According to Duterte, wala na pala sa serbisyo daw sila. Ano ba talaga? Diba? So, oh, sabi ni Angel, mayor ng Davao, may jurisdiction sa Manila. Kalokohan? Ano ba talaga? Naluloka ako sa inyo. Tuloy. siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, With all honesty. Ang problema, ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig. O yan, Tita Ami Kimbel. Tandaan natin tong statement niya na to. Susunod na araw, iba na naman yan. Ay nako, iba na naman yan. hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Eh, ba't tinatarantado? Kaibigan mo si Presidente Bongbong Marcos. Sinabihan mo na sa Davao. Ayoko talaga gawin to. Pero mapipilitan na ko, Mr. President. May presidente tayong adik! Nagkagano'n ka sa Davao? Kaibigan mo? Saan ko makuha ng kapalang mukha? Eh, doon sa Davao, nagwawala ka ng ganon. Madam Lisa, may presidente tayong adik. Di ba? Nagwawala ka ng ganon sa Davao. Tapos sasabihin mo dito. Diyos ko. Grabe kayo. Naloka ako dito, ha? Gusto ko nga protektahan noon. Gusto mo protektahan noon? May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Eh, yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, sige, trabaho nila. Tatrabaho. Paano tatrabaho yung trabaho? Eh, si Maharlika ang kwento. O, totoo. Ito ang tanong, ang pinakamasarap. At least ngayon, naliwanagan ng taong bayan. Many Filipino all around the world. Ang sabi ni Maharlika kay PRRD, naglululuhod daw si Senator Amy Marcos, wag lang daw ilabas ang pulburon. Wag lang daw ipaalam sa taong bayan. Tapos itong Maharlika, nagkwento nung nakaraan, ito yung sinasabi ni PRRD na nakita niya ang PIDEA. Nagkwento ngayon itong matanda. Ngayon, napakinggan ninyo yung nagkwento ng matanda. Mga kababayan ko. Mga kababayan. Diba? Nagkwento ito. Ay, wait lang. May basher tayo. Bigyan natin ng timeout. 10 minutes. Boom. Oh, nagkwento itong matanda, mga kababayan ko. Mga kapatid. Nagkwento na si Duterte, ha? Sabi niya, yung mga member daw nito ay hindi na daw active. Sabi ni Maharlika, sa papel, yung nakapirma, active. PIDEA. Yung sinasabi ni Duterte ngayon, nagmakaawa daw si Senator sinasabi ni Mahar na makaawa si Senator Amy kay Pangulong Duterte. Eh, anong nangyari, mga kababayan ko? Ito, ang ending, ha? Ang ending, tignan nyo mabuti, ha? Mayor pa lang si Duterte during that time, mga kababayan.
Paano ngayon mangyayaring luluhod si Senator Amy? Hindi naman tumatakbong, kailan lang naman nagkakilala si Duterte at si Senator Amy nung humingi ng tulong noong 2016. Ang labo ng kwento. Kaya pala naglupasa ito si Maharlika nung nalaman niya yung nalaman niya yung istorya ni Duterte. Oh. Ang labo tuloy. Not really a specific order na you try to hulihin. Kasi, But tanong ko dito, Mr. Duterte, ba't hindi mo pinahuli si Bongbong Marcos? Sabi mo, 2012 mo nakita. Even ang kwento pa nga ni Senator Amy, nagluluhod pa nga, ang kwento pa nga ni Maharlika, nagluluhod daw si Senator Amy sa'yo. Nung panahon daw na mayor ka. Ang labo, di ba, mga kababayan ko? Oh, sinungaling din to si Maharlika. Yung mga nandun daw sa PIDEA, yung nakapirma daw dun, active member, sabi ni Duterte, wala na daw sa wala na daw sa PIDEA. Oh, di ba, ang lalayo nila magkwento? Vice Presidente lang ako. Noong Presidente ako. Pero mahirapan sila noon at that time. I do not know why. Nahirapan ka na nung presidente ka, ang dahilan mo na hindi mo maipahuli dahil wala na sa serbisyo yung mga nakapirma, sabi mo. Di dapat nagpa-imbestiga ka ulit. Tapos, ang tanong ko dito, ito kasi pinakamasarap na tanong sa lahat Ito kasi pinakamasarap na tanong. Mga kababayan ko, sorry to say this. Marcos ba talaga yung nandoon sa Rockwell? Ay, yun ang pinakamasarap na tanong. Marcos ba talaga yung nasa Rockwell na sinasabi niyong i-raid? Diba? Pero ako, naniwala ako kasi Ayan, commercial. at hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan Mr. Marco. Yung pinakita sa akin ng presidente ka. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagaw sa PDEA. Hindi takot ang PIDEA, Mr. Duterte. Kapag hindi ka ba napapakinggan, hindi ka ba sasabihan mo, takot na kagad? Kung wala naman kasi talagang maipapakitang ebidensya at wala naman talagang kaso si Marcos Jr. at wala talagang ganun, why you insist at pinagpipilitan nyo? Kung sige, for example, ganito, mga kababayan ko, ganito. Nung kampanya, hindi nyo nilalabas dalawa yan. Given, Maharlika is favor to President Bongbong Marcos and Duterte is an anti-Marcos, mga kababayan ko. Because Duterte is a dilawan during that time. Mga kapatid, we know the background of Mr. Duterte. Galing sa Liberal Party yan. No? Alam na namin yun. Ito pinakamasakit. Bakit nung kampanya hindi na mo nilabas? Para hindi na manalo to, mga kababayan ko. Bakit nung kampanya hindi mo nilabas na na magkaroon tayo ng ganyang nangyayari? Bakit di mo nilabas? Sana nilabas mo, sure ball na wala nang panalo si BBM noon. Bakit ngayon presidente na siya, saka kayo nagbababala ng ganyan? At pinaninindigan nyo na nakita nyo, meron kayo. Diba, mga kababayan ko? Bakit ngayon lang? Bakit dapat noon pa? Yan ang tanong bayan You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? You know what's the reason? Mga kababayan, alam nyo kung ano rason? Mga kapatid, one reason. Kunin yung power kay PBBM. And take Sara Duterte na mag-in charge bilang presidente. Yan ang ginagawa nila ngayon. That's why nag-iingay sila na nag-iingay. The only way na mapapabagsak nila ang Marcos administration using, mga kababayan ko, alam niyo kung ano? Gumawa sila ng kudeta. Kasi hindi nila mapapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout kay Ma'am Richie Daroy. Hindi nila mapapa-impeach si PBBM because Congressman Martin Romualdez leads the Congress.
The only way na magagawa nila na mapatunayan at papaniwala ang taong bayan na meron talagang pulburon session si Marcos Jr., mga kababayan ko, mga kapatid, para mapaniwala nila ang tao, para mahimok nila sumama sa kanila at magbalik sa kanila. Kilala si Duterte bilang advocacy na kumatay at pumatay ng mga addict. Kaya droga ang pinanlalaban nila kay PBBM, which is na wala silang matibay na ebidensya, kaya gumagawa sila ng peking papel, mga kababayan ko. At ako, nagpapasalamat din ako, mga kababayan ko, because sama-sama tayong mga Pilipino na dumedebang sa mga sinasabi nila. Actually, narinig ko, sabi nila, ilalabas na daw yung video. Kaya nalaman ko na AI, nilabas po natin yung mga sample dito. Ngayon, mga kababayan ko, yung director po na yun, nagkanda ipit-ipit na po ang puwet ngayon kung paano niya gagawin at susolusyonan to. Alam mo, kahit gamitin mo pa ng gamitin ng superpower mo dyan, wala na yan eh. Lalabanan at lalabanan namin yung disinformation ninyo. Yun lang ang gusto namin ipalabas dito, mga kababayan ko. Kasi we are ready right now. Anything equipment, kahit mapaligalities yan, haharapin namin kayo. Yan ang matapang na sagot ko. Hindi nga ako nanginginig, binabanatan kayo. The only way na mapabagsak nila si PBBM is mapaniwala nila ang taong bayan at sumama sa mga rallying gagawin nila. Kaso, mga kababayan ko, hindi nila mauuto Pilipino. Hindi nila mauuto taong bayan. Because, tayong mga Pilipino, naniniwala tayo kay Pangulong Marcos. Suddenly, hindi naniniwala sa kanilang taong bayan, kaya ganyan, naninira. At lahat yung dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa ano na... Diyan ka na kay Alvarez, magkwentuhan kayo dyan. Okay na sa akin yan, Mr. Duterte. Oh, focus tayo dito. Oh, ano ka ngayon? Ano? Ano na, palangga? Para kang pinalo ng planggana. Pati mo ka, ngayon na. Hindi na maipahinta mo ka mo, no? No? Hindi na maipinta, no? Ano ngayon? Sino kayo na sinungaling sa inyong dalawa ni tatay mo? Napahandusay ka na dyan sa wall. Diba? Ngayon, sino sinungaling sa inyo? Tatay mo, ikaw? Pili ka sa dalawa. Tatay mo, ikaw? Minsan mag-meeting kayo ni Duterte, pag-isahin nyo yung kwento nyo para hindi kayo saliwa-saliwa at nakikita sinungaling kayo. Sabi ko sa inyo, madedebunk natin tong mga to mga kababayan ko, di ba? Yan ang pinagsamang galing at talino at suporta ng taong bayan. At magpabudol, makinig tayo na mabuti sa dapat nating pakinggan. Tama?